Good morning. Good morning, baby love. Good morning. Good morning. Hi. Hi. It's now morning. Good morning. Hi. Good morning, baby love. Good morning. Many have been asking what is your name, but they don't know. In Finnish culture, we don't tell the name right away. Huh? It's a secret for a while, but not so secret to some. Is it? Mommy and Daddy knows, and Daddy is snoring. Daddy is there sleeping. Daddy is so tired. Daddy prepared big sister for school today, and then Mom was the one taking care of this baby girl in here. Because Mommy is now breastfeeding, isn't it? We now have a lot of milk, guys. We don't have malunggay, but our friends send us malunggay. We send us the malunggay capsule. Isn't it? Now we have lots of malunggay. Agoy. Oy. Wake up, Daddy, now. Shall we wake up, Daddy, now? Huh? Shall we wake up, Daddy? Daddy, wake up now, Daddy. Wake up now, Daddy. Nee. Nasa bed si baby, guys. Kasi she can sleep better kapag andito siya. Isn't it? Because the milk is just very close. Antok na naman. Antokin mo ang baby love, boy. Nah, Daddy is snoring now because Daddy is so tired, no? All the girls in the house make Daddy so tired. Pimo asking Daddy to take her out. Anika need to go to school. That's it then. This baby love is asking Daddy to change my diaper. Isn't it? And then Daddy still need to prepare food for Mommy. Daddy has so many work. Daddy needs to warm the house. We are all madam in the house. We are all madam in the house. Hey, smile. You're smiling. You're smiling, baby love. Let me. Hello, guys. Muni-muni ang baby, guys. We are in the broom again. Sakay na naman kami ng car, guys, kasi susunduin namin yung aking big sister. Busog ako. Busog yan, guys. Oh. Busog na busog yan. Sinaantok na rin yan. Matutulog na yan maya-maya, guys. Sunduin namin si Anika sa school kasi meron siyang dentist appointment today. Ayaw niya talaga ng pacifier. So, hindi natin pwedeng ipilit. Pero sometimes, gusto niya. Sometimes, ayaw niya. But, busog kasi yan. Kaya, ayaw niya na ng something sa bibig niya. It was a struggle, guys, of bihis ng damit. Oh my gosh. Kasi gustong didede pa siya. Oh my goodness. Pero okay na siya ngayon. Kalmado na. Struggle talaga dito, guys, magbihis ng damit sa mga babies. Even yung kay Anika before, ano siya, it takes a lot of time para magbihis kasi nga maraming layers and marami
bago lumabas ng bahay. Hindi kagaya sa Philippines na paglabas kung ano yung suot, yun na yun. Wala nang iba pang ipapatong dito. May mga ipapatong pa, tapos bago pa siya nilagyan ng warmer niya na damit is pinalitan ko muna ng diaper. Tumae pa siya, tapos meron pang happy speeder kasi siya, so palagi siyang merong yung excess milk nilalabas niya, tapos nadumihan na naman yung damit, so basa siya hanggang dito sa may likod, kaya nilagyan ko na siya ng bib. Ayun, so pinalitan ko na naman yung damit, tapos tumae na naman ulit, tapos yun palit na naman tayo ng diaper. So struggle talaga. So imbis na sakto lang yung oras, alam mo yung mapapatagal pa ng slight lang naman. Pero ngayon on the way na kami, sunduin namin si Anika sa school kasi meron siyang appointment today sa dentist. And after noon is punta kami sa ukay-ukay kasi may mga stuff dyan sa likod na gustong ilagay ni Nico dun sa ukay-ukayan. Tapos sa tilawin din namin si Lola. And then uwi kami ng bahay. So yun lang yung routine namin. Wala naman kami masyadong mga pinupuntahan talaga, guys. Maliban na lang kung may mga party ganyan, pero hindi naman kami nagpupunta masyado ng mga party. And lahat ng mga lugar na pinupuntahan namin, we make sure na wala sa kanila may sakit, wala sa kanila may flu, ganyan. So may nag-comment pala doon sa isang video na pinost ko, yung a week with or yung first week with a newborn. Nag-comment siya doon na dapat daw gumamit daw kami ng mask when taking care of the baby. Para saan? Paki-explain sa akin, bigyan mo ako ng rationale. It's our daughter, wala naman kaming sakit. You're not even kissing the lips of our kid because I know that one, and you don't need to remind me because I'm an infection and wound care nurse. Alam ko po paano yung protection against infection, mga ganyan. And hindi ka naman kasi kailangan dito sa Finland, guys, if you don't need to, you don't have to gawin yun. Even during corona, yung mga kids dito, they don't wear mask. Hindi pinapagamit ng masks ang mga bata during corona. Kasi hindi naman kasi sila vulnerable for that. And for the newborn, hindi kami nagpupunta sa mga lugar during the time na she was less than 2 weeks. Hindi kami nagpupunta sa mga lugar na crowded like shops. Nagpupunta man kami, we do hand washing, we disinfect. So we don't need to wear mask kasi wala naman infectious kami. We are not sick. Hindi naman kami may RSV, hindi naman kami merong diarrhea. But we feel tired, of course. That's normal because we're parents and we're taking care of the newborn. That's normal. Pero yung tiredness namin, guys, hindi naman yun nakakahawa sa kanya. Napapagod kami dahil sa kanya, but that is pleasure sa amin being parent, you know. So even si Nico, tinanong ko siya kanina, magmamask ka? Sabi, hindi, ba't ako magmamask? You don't need to wear mask, guys, when taking care of a newborn kung wala ka namang infection. But it's up to you parents. It's your own choice. But for me, no, I don't think so. I don't think na kailangan. Kasi the more that you isolate a child from other infections, guys, like hindi mo siya halubilo, hindi naman yung halubilo talaga, hindi mo siya in-expose to the environment kung saan siya dapat lumaki, mas lalong magkakasakit ang bata nun. So the more normal flora, the more bacteria, the more normal flora, the healthier the baby will be. Ganun yun, guys. Ewan ko ha, kanya-kanya tayo, but for me, ganun ako tinuruan, guys. Ganun yung practice namin sa hospital. And wala naman kami nakakahawang infection. Hindi naman kami infection, wala naman kami MRSA or anything na nakakasama sa kanya. We don't have any illnesses na nakakasama sa kanya. We don't have any. Yung sakit lang namin ngayon, guys, is pagod. Yun lang sakit namin ngayon. So we don't need to wear mask. But hindi ko naman sinasabi na hindi talaga ganon. There will be moments, of course, that you need to have
masks on. But for this situation that we have right now, we don't need to. And choice nyo rin yun as a parent, and it's not our choice, okay? So, si Arlene, yung isang Pilipino na dito sa Hollola, nag-message siya sa akin. Sabi niya, meron daw malunggay dito. So, ngayon, sinend niya sa akin yung link. So, dried malunggay siya. Tinanong ko siya anong lasa nun kapag naluto. Tapos sabi niya, nilalagyan doon nila ng water bago nila lutuin. Parang isoak mo na siya sa water bago siya lutuin. So, nag-order na rin ako online. Medyo mahal siya, 3 euros mahigit. Pero, itatry ko. But so far guys, as of the moment, sobrang dami ko ng gatas. Kasi nag-uumapaw na. Alam niyo yung isang breast lang, busog na talaga siya. Kaya, yung kabilang breast is pinapump ko siya minsan hindi. Kasi nga, alternate din ako magpadede sa kanya. Of course, dalawang breast para hindi maano yung kabila na hindi pala siya kailangan. Ayun. So, dalawang breast pa rin. Pero, as of the moment, sobrang dami ko ng gatas. And, in the future, maybe, bago ako bumalik ng trabaho, mag-iipon ako ng gatas para meron pa rin siyang breast milk na naka-imbak sa bahay. Kasi, ang breast milk, pwede mo naman siya ma-store sa fridge or sa freezer. Ayun. So, but tatry ko yung malunggay, and sobrang dami kong malunggay capsules na guys na pinabili ko kay Archie. Actually, hindi nga pinabayaran ni Archie sa akin guys. Thank you so much. Tapos nag-order din ako online ng malunggay capsules. Tapos nagpabili pa ako kay Monique din, yung isang friend ko na Pinay. So, umuwi siya ng Pinas, and nagbinilhan niya rin ako doon ng malunggay capsules. So, sobrang dami ko ng stash ng malunggay. Ayun. So, sobrang happy kasi marami na akong gatas ngayon. And, hindi na talaga kami gumagamit ng botelya, which is good. So, mayroon pang mga natirang gatas doon sa bahay, guys. Yung Corvicamite or yung cow's milk na binibigay for the baby. Yun, isiniko na lang siguro iinom nun. Kasi yung cow's milk dito guys, for the baby, merong liquid form and meron din powder form. So yung binili namin is yung liquid form. So parang hindi na yan siya magagamit kasi sa akin na talaga siya dumidede. And mas madali kasi kapag breastfeeding kasi diretso na lang ibigay yung breast sa kanya. Ayun. So kapag gabi, sobrang dali na lang. So kahit gabi guys, mas madali siya. Oy. Mas madali siya guys kapag gabi kasi andyan na yung breast available siya agad. Oy. Ei ole. Entäs lääkityksiä? Ano kaunutainen? Meneekö mehuja vielä päivittäin? Sinne mä mietin, että kun sinne oli nyt suunniteltu se tarkastus huhtikuulle, niin katsottaisiko... Tapos na kami sa dentist guys. Napakabilis. Anika, you need to halo it, okay? Yugi. Yugi. Need to uyug it. Meron kasi siyang nasira na ipin na yung ano yan? Maitohamas milk teeth. Tapos meron nang tumubo sa likod guys. So ngayon, tumubo na yung sa likod pero yung milk teeth niya doon pa sa harap. Pero na na siya, yung patanggal na siya ba? Kailangan lang siyang i-massage para matanggal na talaga. So nothing to worry naman kasi magpo-position naman yung teeth na tumubo papunta sa harap, and masaya naman yung doctor kasi walang sira and walang butas, maganda yung ngipin niya. So nilagyan lang siya ng fluoride, and that was all. Sobrang bilis lang because Anika was so prepared and she was cooperative sa procedure today. Ang next na pupuntahan namin is yung ukay-ukay na naman. Pero si Nico lang ang papasok doon guys kasi nga meron tayong baby and maraming tao usually sa ukay-ukay. So si Nico lang pupunta doon and mag-aayos ng aming table. Tapos maghintay lang kami dito sa sasakyan.
Sobrang dami ko ng gatas guys and na-amaze si Nico. So, I need to pump it out because the baby is sleeping as of the moment. So, she will wake up after 2 hours only. And it's painful. My breast is painful now. My breasts. Not just breast. It's painful sa na-amaze si Nico. This is enough for putting in the coffee. Maybe try. Try niya. Pero tinry talaga niya, guys. But this is good for the nighttime. For the nighttime, so I can sleep Necessitates drink quickly than in the bottle. Because when you're feeding the baby, it takes like 30 minutes one breast and 30 minutes on the other breast. And you need to burp. You need to wait for some time. But it's also good if I'm just feeding it directly, Daddy, because it's bonding for the baby. But yeah, if I wanted to take a rest for some time, maybe. But no, I think I'm good. I can feed her. But I have a lot of milk now. Amazing. So, sobrang effective talaga ng mga moringa, guys, na ininom ko. As in. Kasi wala kasing mabili dito na malunggay na organic. Kasi may mga malunggay naman, guys, na dumarating. Pero imagine niyo naman, ilang piraso lang yon. Isang lutuan lang yun, guys. Nasa mga 6 euros mahigit. So, i-convert nyo yan times 69. 6 euro, mga apo, sabihin na natin 7 euros times 69 pesos. Kamahal-mahal, guys. Samantalang yung moringa capsules na nanggaling sa Philippines na pinabili ko kay Archie and kay Monique. Pati yung binili ko online. Marami na yun. So, inumin ko lang yung diretso na. So, like an hour before I feed or 30 minutes before I feed, sobrang dami ng gatas ko. And ngayon guys, kakakain ko lang ng dinner. So, na-notice ko na sobrang sakit ng aking mga suso. Kaya sabi ko, kailangan ko siyang ipump. Otherwise, ako din naman na mahihirapan. So, ilalagay lang namin to sa ref tong milk and maybe in the coming days, kapag mas dumami palalo yung aking gatas, I will start building my stash of milk. So when I go back to work, the baby will still have breast milk na pwede niyang mainom kapag nasa trabaho ako. So by that time na babalik ako sa work, sinikod na naman ang full time na mag-alaga sa kanya kasi naka father's leave siya by that time. But yeah, grabe, sobrang dami kong milk and sobrang happy ko. As in, ito yung extrang milk, guys, sa dibdib ko after kong mag-feed sa baby tapos kumain ako. Ayan, marami pa rin siya kahit na na-feed ko yung baby. Sobrang dami pa rin na natira. So, yung baby ko ngayon, guys, is nakakaubos siya normally ng 60 to 70 ml ng milk. Kung yung gagamitin namin is yung gatas na galing sa store. Pero pag breast milk, guys, hindi ko alam kasi sobrang tagal niya sa dibdib ko na naka-feed. So, ito is sobra lang to. So, how much more kapag punong-puno, diba? Sobrang marami. But I'm already happy with this amount. Itong excess na to, at least na-empty na talaga. So, kuminhawa na yung aking dibdib. Hindi na siya masakit. So, ito is, isi-save lang namin to para ibigay siguro sa kanya to bukas. Good morning, guys. My hair is so messy. I'm so messy. I'm having messy hair. Messy hair day like mommy? Wait, no. Mommy needs to be messy hair. Mommy can be messy hair, but you need to have nice hair, no? No. Good morning, guys. Hello, everyone. Daddy just changed my diaper because mommy helped Isa Cisco there a little bit. But then,
Now, mommy needs to feed me. Me? Love, love. Daddy change your diaper. Daddy's so good in changing diaper. Oh, where's your teeth? Ulit teeth. Wala teeth. Kumakatingin, ah. Kumakatingin. Ay, Jude. Baby love. Come on, let's drink more milk. Let's drink more milk now. We're going to drink more milk. Yeah. Tatabi mo na sila, guys. Dalawa. Kailangan namin magpalit ng bedsheet ngayon kasi nadumihan yung bedsheet namin. Yeah, tabi mo na silang dalawa para hakain ako. Tapos, makagawa din ako ng food namin for lunch kasi hindi siya matutulog sa crib kapag daytime. So, yun, katabi kami. Tapos lang niya uminom ng milk. Si Nico naman is pagod din yan kasi 2 beses kami gumising sa gabi para mag-change ng diaper. Who you look like, baby love? Daddy? Look like daddy? She look like daddy? Wala guys, walang magawa. Oh my God. Dede na naman siya. Andito nakaupo ako. Nilagyan ko yung breastfeeding pillow. Dede na naman siya. Tapos kakain ako. Kasi gutom na ako guys. It's already 9:20 na ng umaga. Pa ako ng breakfast kasi hindi ako sumabay kanina. Kinaani ka kasi nag-breastfeed din ako sa kanya. Ay, nako. Pero yeah. Laban sa pan. Ayaw niya dun. Nagising siya guys nung pagkalis ko sa bed. Nawala yung amoy ng gatas. Nawala yung amoy ng gatas dun sa bed. Kaya nagising. Umiyak. Ayaw nang tumigil. Ayaw mapatahan ni Nico. Ngayon tumahan na siya kasi nakadede na siya ngayon. So, ito yung aking breakfast guys. Puro porridge. Tapos may butter and salt. And blueberry jam. Yan ang aking breakfast almost every day. Kasi ang porridge or puro or itong cereal, it's good for increasing breast milk. Tapos magagatas din ako. Walang chips kaysa gatas. Ayan. Tapos si baby is andito guys. Oh, ganyan ang situation ko ngayon. Sige lang kaya basta comfortable siya. Yeah, sabi ko kay Nico, umalis kami kasi kapag nasa car guys, natutulog siya. Wala sa car, ayun, nasa bahay lang. Hindi mapakali. Sabi, punta na lang kami dun kay Lola kasi sabi ni Lola kahapon. Kapag nakikita niya si baby, feeling niya, party niya everyday. Ayun. 86 na rin si Lola. So, it's good din, no, na merong dumadalo sa kanya palagi. Ayan. Ay, nako, baby love. Paano ako kakain nito ng maayos man? Pero, kakain pa rin. Okay, gutom na rin talaga ako. Eh, siya, gutom din yan siya palagi. Parang wala mang katapusan ang dede nito. Minsan kasi hindi talaga siya umiinom ng milk. Gusto niya lang yung nipple is andoon sa bibig niya. Pero, gano'n naman talaga pag newborn, guys. And attachment kasi yun are bonding sa kanila. Kaya gano'n. Nakatulog na, guys. Pero pag tinabi ko na to doon kay Nico, magising na naman to pag hindi din ako tumabi. Kailangan kong bumangon guys sa kagidlay gitani. Kailangan kong bumangon kasi ang dami namin hugasin dito sa bayan. Wala kaming dishwasher, diba? So, kailangan ko maghugas guys and mag-prepare ng food para sa lunch namin kasi walang food for lunch. So, si Nico is pagod na pagod din guys. Kasi 2 beses nagising si baby, 3 yata.
Tapos, change ng diaper. Kasi siya talaga ang mag-change ng diaper. Tapos ako ang nagpapadedit para hati kami sa trabaho. Ayun. So, pagka morning, nasikaso pa nito si Anika. Tapos, timing din, nagising din yun si baby kanina. And habang kumakain sila ng breakfast, ako naman next nagpadede. Buhay, guys. But it's okay, hindi naman to forever ganito eh. Saan lang baby yung baby, diba? Struggle talaga, but kaya naman basta magtulungan lang. Ulam natin, guys. Charot lang, ang laki nito, hindi natin maubos. So guys, ito yung isa sa mga smoked deer na nahunt ni Nico. And ito yung karne nito. So yan, hiniwa ko siya guys kasi ihalo ko siya dito sa ano to, Canarian pata. Pero guys, for chicken siya, but since wala kaming chicken, ito ang gagamitin natin na karne. Smoked deer na ito, so may flavor na siya. And I think mas magiging masarap yung lasa nito. Lalagyan lang naman to ng tubig na lang. Tapos, diretso na siyang lalagyan ng karne. And that's it. Actually guys, ito, sa Habikiro, waka ko pa to nabili. Sobrang tagal na. And since mag-expire na siya this year, kaya gagamitin na natin para hindi siya masayang. So, ayan yung ating smoked deer leg. Ang laki, diba? So, gagawa ako ng mga pies and sandwiches na ready na para may makain dito sa bahay na diretso. Kasi sobrang laki nito. Hindi ko na to pwede ibalik sa freezer. So, ito yung kakainin namin for a couple of days until maubos. Ayan. So, nathaw ko na to guys. Galing to sa ref. Tingin ko siya sa ref. Pinathaw para hindi siya masira agad-agad. Mawa ako ng chocolate cake guys. Pero half lang. But, hindi ko muna akong hinugasan yung aking bowl. And ngayon, gagawa na naman ako ng chocolate crinkles. So, ilalagay ko na lang dyan sa screen yung ingredients nito. Kinuha ko lang din sa YouTube. And haluin ko lang to guys para merong pang snack dito sa bahay para di na kami bumili. Kasi ang dami ko pa palang ingredients dito for baking. So, 1 egg lang ito. Flour, sugar, baking powder, baking soda, salt. Ano ba nilagay ko? Vanilla, sugar. Tapos, oil. Basta lahat ng ingredients guys, lalagay ko na lang dyan sa screen. Haluin ko lang muna to. Katapos ko lang magluto guys and all. Gising na siya and milk time na. Tapos kami din ni Nico kakain na rin habang tumidepde na siya dito sa akin. Kakain na rin ako. Yan na yung crinkles, guys. Hindi siya flat. It's round because ano siya, binilog ko siya ng sobrang maliliit. Ayan. Pero sobrang chewy niya and malambot. Sarap siya, guys. Hindi siya ganun tatamis. Ito na yung food namin and tinapping ko lang yung meat sa taas. So, pinan-fry ko siya sandali tapos tinapping ko na lang siya doon sa ano tawag dun? Yung nakapackage. Rice pala yung laman nun guys. Hindi ko alam. So, ayan. Ganyan lang ginawa ko para hindi siya humalo doon sa rice. Usually chicken yung nilalagay doon sa ingredients na yun or doon sa packaging na yun. But, itong deer meat ang nilagay ko. So, para siyang corned beef na nasa taas. Update guys sa weather namin ngayon. Super sunny but as you can see, dito sa side na to guys ng bintana, sunny talaga dyan. And mas warmer yung temperature because of the heat of the sun. So nagme-melt yung snow na nanggaling dun sa roof namin. Pero yung nasa ground guys, yung nasa labas, hindi pa. Puting-puti yan guys, hindi pa yan magme-melt. Yan. I think it's plus degrees today. That's why it's melting. But this is one of the most dangerous season dito guys kapag winter. Tapos mag-melt nga siya. Kasi nga maraming nadudulas because of slippery roads.
And the ice na may tubig sa taas. Ayan. So, dahan-dahan lang sa paglalakad. Pimo is there awaiting. Not lagi. I'm not going to give you lagi. I'll buy you pig's ears. Pig's ears. We will go to Kaupan. I will buy you pig's ears, okay? No. Not that one. That is mommy's food. I'll buy you pig's ears. What is Bimo waiting there? You smelling our blub blub's lubot? No. No. Ay, no. The food I'm eating is salty. It's not good for you. Sabi ni It's Niho, just a guys. different form. It tastes like that mutakaku in the espresso house. Oh, it tastes like mutakaku daw, guys. Okay, muot. It tastes like, but it's like a different form.